Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang Assumption of the Blessed Virgin Mary. Noon pong November 1, 1950, ipinahayag po ni Pope Pius XI sa kanyang dokumentong Munificentissimus Deus. Ano po yung ipinahayag ni Pope Pius XI? Ang sabi po niya, the Blessed Virgin Mary, after her earthly pilgrimage, is assumed into heaven, body and soul. Si Maria, pagkatapos ng kanyang makalupang paglalakbay, ay iniakyat sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Mga pinakamamahal, ang pag-aakyat sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan, ay angkop lamang para sa mahal na Birheng Maria. Una, sapagkat siya'y Immaculada Concepcion. Ibig sabihin, ang mahal na Birheng Maria ay walang bahid ng kasalanang orihinal. Sapagkat ang sabi ng anghel sa pagbati sa kanya, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa wikang Griego po ay kekaritomene, full of grace. Ang anghel po ay hindi magsisinungaling, ang anghel po ay hindi exaggerated, ang anghel ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa mahal na Birheng Maria. Siya'y punong-puno ng grasya. Tayo po, noong tayo'y isilang, hindi po tayo full of grace. Bakit po? Sapagkat tayo ay may kasalanang orihinal. Yung binabanggit sa ikalawang pagbasa ngayon, na ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao. At sino yon? Si Adan at si Eva. Lahat tayo ay nagmula kay Adan at kay Eva. Kaya ang kasalanan ay minana natin. Kaya ang tawag po natin sa Tagalog sa original sin ay kasalanang mana, na pinapawi kapag tayo ay bininyagan. Ang mahal na Birheng Maria, walang kasalanang mana. Kaya angkop lamang na sa kanyang kamatayan, siya'y iakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Hindi lamang sapagkat ang mahal na Birheng Maria ay walang kasalanang mana or Immaculate Conception, kundi sapagkat ang mahal na Birheng Maria ay ina ng Diyos, Mother of God, sapagkat ang isinilang ng mahal na Birheng Maria ay totoong Diyos at totoong tao. Kaya tayo pong mga Katoliko, tayo po ay naniniwala na ang mahal na Birheng Maria ay ina ng Diyos. Kailan po natin ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan ng mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos? Tuwing January 1. No, kaya laging inuulit ng pari sa inyo, pag January 1, hindi lamang po ito bagong taon, kundi ito po ay solemnity of Mary, the Mother of God. Sapagkat siya'y ina ng Diyos, angkop lamang na iakyat ang kanyang katawan at kaluluwa pagkatapos ng kanyang makalupang paglalakbay. At mula po sa kanyang pagiging ina ng Diyos, umugat na ang lahat ng ating pagpaparangal sa Kanya. Yung pagkilala natin sa Kanya bilang yung titulong Perpetual Virginity, ibig sabihin siya'y nanatiling birhen kahit pagkatapos na isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kung inyong maaalaala, yung pangs of birth ay isa po sa sumpa. Pagkatapos na ang tao'y sumuway sa Diyos. Sapagkat siya'y ina ng Diyos, siya'y kinikilala natin bilang reyna ng langit at ng lupa.
Mga pinakamamahal, angkop lamang na pagkatapos ng kanyang makalupang paglalakbay, ang mahal na Birheng Maria ay iakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Mga pinakamamahal, nais ko pong pagtuunan ng pansin ang dalawang katotohanan sa mahal na Birheng Maria na maganda po ay matularan natin. Sa mahal na Birheng Maria, makikita natin una, mga pinakamamahal, na ang mahal na Birheng Maria ay punong-puno ng Diyos. The Blessed Virgin Mary is filled with God. Ang kanyang isip ay puno ng Diyos. Ang kanyang puso ay puno ng Diyos. Ang kanyang kaluluwa at pagkatao ay puno ng Diyos. Kaya wala siyang iniisip kundi ang mga bagay na maka-Diyos. Kaya nang dalhin sa kanya ang mabuting balita na siya'y magiging ina ng Diyos, bagamat napakahirap unawain, napakahirap tanggapin, papaano ako magdadalang tao, hindi sa pamamagitan ng isang lalaki, kundi dahil lalang ng Espiritu Santo, that is unbelievable. That is unbelievable. Beyond the grasp of human mind. Pero sapagkat ang mahal na Birheng Maria ay punong-puno ng Diyos, mga pinakamamahal, nagawa niyang sabihin sa anghel, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. May it be done unto me according to your word. And the whole life of the Blessed Virgin Mary is about her yes to God. Ang buong buhay ng mahal na Birheng Maria ay yung kanyang pag-oo sa Diyos. Yung kanyang pagsang-ayon sa Diyos. Ito ang mahal na Birheng Maria, mga pinakamamahal. Siya'y punong-puno ng Diyos. Ang buong buhay niya ay walang iba kundi ang pag-oo sa Diyos. Oo sa kanyang plano, oo sa kanyang kalooban, oo sa kanyang kagustuhan. Kahit ang kahulugan po nito ay paghindi sa sarili. Ang buhay natin, mga pinakamamahal bilang mga Kristiyano, ay katulad ng sa mahal na Birheng Maria. Punuin natin ang sarili natin ng Diyos. Ano yung ginagawa ninyo ngayon habang kayo ay nagmimisa? Wala pong ibang ginagawa kaming mga pari sa pangangaral namin sa inyo, kundi ang kayo'y punuin ng Diyos. Yung kayo'y punuin ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos, punuin ang isip nyo ng mga bagay na maka-Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, hubugin ang puso ninyo para ang puso ninyo'y maging maka-Diyos. Kapag tayo'y may isip at may pusong maka-Diyos, yung espiritu natin maka-Diyos, yung kaluluwa natin maka-Diyos, at susunod na dyan, yung katawan natin ay maka-Diyos, sapagkat buong buo tayong maka-Diyos. Wala tayong ibang ginagawa ngayon, kundi punuin ang sarili natin ng mga bagay na maka-Diyos. Yung espiritu nating maka-Diyos ang magdadala sa atin sa mga bagay na maka-Diyos. Kaya maganda pong tingnan ninyong inyong sarili. Nasaan ako ngayon? Where am I today? I would like to invite you, my dear brothers and sisters, locate yourself. Where are you now? Hanapin mo ang iyong sarili. Nasaan ka ngayon? Ako po'y lubog na lubog sa kasalanan. Ako po'y ligaw na ligaw. Hindi ko po alam kung saan dadalhin ang sarili ko. Ako po'y sirang-sira ngayon. Ako po'y duming-dumi ngayon. Kapatid, sapagkat hindi ka puno ng Diyos. Hindi ka puno ng Diyos.
Kaya yung mga bagay na pumupuno sa iyo, ang nagdadala sa iyo kung saan-saan. Kung saan-saan. Na akala mo'y magpapasaya sa iyo, pero maya-maya makikita mong sira ka na pala. Ligaw ka na pala. Hiwalay ka na pala sa Diyos. Kapatid, ang mga oras na ito ay ibinibigay ng Diyos na pagkakataon upang punuin muli tayo ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung isang bagay na hihilingin ko sa inyo. Napakapalad po ninyo sapagkat nagkaroon kayo ng chance na makapunta dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Marami pong gustong pumunta dito ngayon, pero hindi na po makatawid, lalo tigit sa mga karatig bayan natin na ECQ ngayon. Kaya sila po ay nakikiisa na lamang sa atin spiritually sa pamamagitan ng ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ipagdadasal po natin sila. They are spiritually hungry, but they cannot come here. You are very blessed because you are here. Despite COVID-19 and despite the bad weather, you are here. And this is a blessing from God. Ito'y biyaya ng Diyos sa inyo para katulad ng mahal na Birheng Maria, mapuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Para maitama muli natin ang buhay natin. Para madala natin sa tamang direksyon ang buhay natin. Maging ang kahulugan man nito, yung masakit na pag-iwan sa mga bagay na sumisira sa atin. Ito po yung unang katotohanan tungkol sa mahal na Birheng Maria. Siya'y punong-puno ng Diyos. Ano po yung ikalawa? Ang mahal na Birheng Maria na punong-puno ng Diyos ay may pagnanais na ang mundo ay punuin ng Diyos. The Blessed Virgin Mary, who is filled with God, wanted the world to be filled with God. Ang sabi po ng isang writer, the Blessed Virgin Mary is the first evangelist of the New Testament. Ano pong pinagbatayan ng manunulat na ito para sabihing si Mama Mary daw ang first evangelist of the New Testament? Yung gospel na binasa ngayon, si Maria nagpunta kay Elizabeth. Anong daladala ng mahal na Birheng Maria? Iisa po ang dala ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth, the good news of Jesus. The good news of Jesus. Kaya may basihan po yung spiritual writer sa pagsasabing, the Blessed Virgin Mary is the first evangelist of the New Testament. The Blessed Virgin Mary brought nothing except Jesus. Kaya anong naging bunga kay Elizabeth? Walang bahagi ng katawan ang hindi nakadama ng galak ni Jesus. Kahit pa nga yung sanggol, anong sabi sa mabuting balita? Naglulundag sa tuwa. My dear devotees of Padre Pio, when you go home, be evangelizers. Bring Jesus. Siguro po hindi nyo kasama ngayon ang asawa ninyo kung ano mang dahilan, no? Baka yung iba umalis ng bahay, kaaway pa yung asawa. When you go home, bring Jesus. Siguro hindi nyo kasama yung apo ninyo o anak ninyo sapagkat ayaw gumising ng maaga. When you go home, bring Jesus. Always bring Jesus.
so that you can fill your homes with Jesus. At alam niyo po kung anong isang palatandaan na nandoon si Jesus? Yung karanasan ni Elizabeth. Siya'y naglulundag sa tuwa. Hindi po ibig sabihin walang problema. Hindi po yun ang sinasabi ni Elizabeth. Hindi ibig sabihin pag nandoon si Jesus, wala nang problema. Hindi po. That's an illusion. Pero pwedeng may problema na tayo'y masaya sapagkat alam natin na may kinakapitan tayo na mas matatag kaysa sa ating sarili. The joy with Jesus is not an illusion that problems will simply disappear. It is our belief that we are holding on to a powerful and loving God. Hilingin natin ngayon na ating ipinagdiriwang ang dakilang kapiestahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, na tayo'y mapuno ng Diyos at bilang instrumento ng Diyos, punuin natin ang mundo ng Espiritu ng Diyos.